Nakatira na rin ang tulong ang mga residente ng Bagaga sa Davao Oriental na na-isolate matapos mag-landfall doon ng Bagyong Pablo. Ang ilang taga-Katiil naman, disbayado sa mga umunoy na namantala sa gitna ng trahedya. Saksi si Salima Repran. Dahil nasira ang tulay na nagdudugtong sa Caraga, tanging sasakyang pandagat na lang mula Mati ang paraan para marating ang bayan ng Baganga sa Davao Oriental. At nang marating ito ng Philippine Navy at GMA News, nakabagal pa sa pagdaong ang libo-libong trosong nakahambalang sa pantalan. Nang mahawi ang mga troso, tumambad na ang mga residenteng nakaabang sa pier. 2 araw nang nagugutom, nag-aabang sa kahit anong tulong na darating sa bayan. Naging pasalamat nila sa pagdating ng tulong. Ang kauna-unahan daw mula nang tamaan sila ng Bagyong Pablo. Halos wala nang naiwan sa kanilang mga tahanan. Ang kinabubuhay nilang mga nyugan, pawang ng salanta. Hindi rin sinento ang kanilang mga eskwelahan at simbahan, pati mga palengke, health center, kahit ang munisipyo. At sa gitna ng trahedya, wala raw silang malapitan. It's not only the municipality, but we're expecting help from the province. But where is the province now? They're not here in Baganga. Where are they? Sa buong bayan, hindi bababa sa 100 ang nasawi sa pagragasa ng bagyo. Ang punerarya, iisa lang dito sa Baganga. Nangabot ni gahapon, then sila, ako mga igaagaw, nangamatay na lang, wala pa ginaglista kung pila ang mga tao nga kuandiya sa kadumunan. Sa munisipyo? Gikan sa munisipyo, wala pa. Wala pang tugon sa mga daing na ito ang pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental. Pagkadismaya naman ang aming nasaksihan sa bayan ng Katiil. Segarato lang ito ibinuhos ng ilang residente ang galit sa mga nananamantala raw sa trahedya. Kailangan ng tulong, medisina, mga doktor, pero walang dumating. Ang may nagdating, nagpunta doon sa ibang lugar. Parang mga politiko dito, parang nagpasonsyo lang, pakitang tao. Pero para sa iba, mensahe raw ito ng paglaban sa gupit ng kalikasan. Kahit na ganitong nangyari sa amin, kahit na dumating yung trahedya sa amin, alam namin masusurvive namin to. Dito patuloy ang pagpapatala ng mga residenteng namatayan. Ang marami, hindi malimot ang sinapit ng mga kaanak. Tamaan siya ng ang kahoy sa ulo. Tapos, kita ko na lang na nakahiga na yung dad ko. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang clearing operation sa Katiil. Pero ang diwang palaban ng mga taga rito, patuloy na sinusubo. Kagabi, nagkaroon ng mga landslide kasabay ng pag-uulang dala ng Intertropical Convergence Zone, bagay na pinapanalangin ng mga residente na tumigil na. Mula sa Davao Oriental, ako si Salima Repran, ang inyong saksi.